Mga kaibigan, sa ating huling video ay masinsinan nating tinalakay ang patungkol sa Pizzagate Theory, code words, mga kumalat na emails, satanic allegations, celebrity symbolism, koneksyon ng Epstein files sa pop culture, at ang conspiracy theory patungkol sa pagkamatay ni Madeleine McCann. Tinalakay rin natin ang mga documentaries tungkol sa kaso, mga posibleng koneksyon sa ibang mga pangbatang palabas tulad ng Ninja Turtles at SpongeBob, Epstein Island at logo ng Nickelodeon, at marami pang iba na patuloy nagbibigay lalim sa misteryong ito. Kung hindi mo pa napapanood ang naunang dalawang video, part 1 at part 2, ilalagay ko sa description at comment section yung link at inaanyayahan ko kayong panoorin muna yon bago magpatuloy dito upang masundan nyo ng buo ang daloy ng ating investigasyon at mas maunawaan ang konteksto ng mga susunod nating tatalakayin. Sa mundo ng kapangyarihan, hindi lahat ng sikreto ay kailangang itago. Ang iba sinasadyang ipakita, pero ito ay sa paraang hindi natin mapapansin. Isang pangalan ang paulit-ulit na bumabalik sa bawat madilim na sulok ng internet. Isang taong opisyal ng patay, ngunit sa mata ng mga naniniwala sa conspiracy, hindi kailanman nawala. Isa sa mga tanong na matagal nang ibinubulong sa mga conspiracy forums ay bakit may mga artikulo, post at archive pages na bigla-bigla na lang nawawala kahit na dati ay malinaw namang umiiral. Ayon sa ilan, hindi raw aksidente ang pagkawala ng ilang impormasyon sa internet. Ito raw ay sistematiko, paulit-ulit at ginagawa ng mga taong hindi kilala. Ayon sa kwentong ito, may mga grupong hindi kilala sa publiko, hindi konektado sa opisyal na ahensya at nagtatrabaho sa likod ng screen. Ang trabaho raw nila, mag-report ng content hanggang matanggal, mag-edit ng metadata, mag-request ng takedowns, magmanipula ng search engine visibility at burahin ang mga lumang mirror sites. Ngayon, base sa ilang post sa internet maski sa balita, makikita nyong ang bansang Pilipinas ay nabanggit di umano ng halos 1,000 beses sa tinatawag ngang Epstein Files. Ang tanong, bakit Pilipinas? Ito ay dahil malakas ang digital labor force sa ating bansa, maraming bihasa sa IT, moderation at data handling, malawak ang outsourcing industry, madaling magtago sa likod ng third-party contracts at hindi agad napapansin sa global political radar. Dito sinasabi nilang yung kanilang trabaho ay hindi illegal kundi content management. Ayon sa teorya, may mga taong may koneksyon kay Epstein na di umano'y nagpondo ng mga third-party digital services na to. Hindi rekta, hindi documented, walang pangalan, pero ang layunin daw, linisin ang digital footprint ng kanilang mga aktibidad bago pa ito mapansin ng mainstream media. Kabilang sa mga pinapahina o binubura, data ng mga flight logs na nabanggit natin sa part 1 at part 2, speculative blog post, early investigative threads, at mga page na nag-uugnay ng pangalan at events. Hindi raw lahat nawawala, pero sapat na hindi ito madaling makita. This is so recent, Mr. President. So, nakayapak dito, hindi ko alam kung siya mismong personal o mga galamay niya na ang convicted, na namatay o pinatay, na pedophile, na financial wizard daw noon ay may network sa Pilipinas. So, ngayon, habang sinusuri natin ang posibleng koneksyon ng Pilipinas sa mga pangalan at detalyeng lumalabas sa Epstein Files, mas lalo nating napapansin kung gaano kalawak at kaimpluwensya ang network o grupo na nakapaligid kay Jeffrey Epstein. Hindi lang ito usapin ng iisang bansa o iilang personalidad, dahil ang tanong ngayon ay hanggang saan talaga umaabot ang impluwensya ng taong ito. At dito pumapasok naman ang isa pang kontrobersyal na teorya na mas lalong nagpasiklab ng diskusyon online. May mga nagsasabi na bukod sa mga social at political connections, meron pang mas malalim na usapan na kinasasangkutan naman ng mga global elites. Isa na rito ang alegasyon tungkol sa isang pandemic simulation na inuugnay ng mga tao kina Bill Gates at Jeffrey Epstein bago pa man mangyari ang COVID-19. Ayon sa ilang teorya, nagsimulang magbago ang direksyon ng mga lihim na pag-uusap bandang kalagitnaan ng 2010.
Hindi na raw pera ang sentro, hindi na politika, kundi kalusugan na ng mundo. Bakit kalusugan? Dahil kapag kontrolado mo ang takot, katawan, madali mo na ring makokontrol ang buong populasyon. Sa teoryang ito, may isang email raw na paulit-ulit na binabanggit sa mga forum at underground discussions. Isang imbitasyon. Ayon sa kanila, ipinadala raw ito bandang 2015, may kinalaman sa isang Global Health Conference, gaganapin umano sa Geneva at kasama ang ilang international organization. Kaklaruin ko muli para hindi tayo magkaroon ng violation sa community guidelines, walang dokumentong napatunayan. Ngunit sa loob ng conspiracy narrative, ang email na ito raw ang simula ng lahat. Ang tanong, bakit sa Geneva? Sa mata ng mga conspiracy theories, hindi raw aksidente ang lokasyon. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Geneva ay tahanan ng mga international na pagpupulong, mga tahimik na kasunduan, at dito rin matatagpuan ang CERN, isang European organization para sa nuclear research. Dito na nagsimulang uminit ang kwento. Ayon sa teorya, may isang pandemic simulation na di umano'y sinimulang tinalakay ng mga makapangyarihang tao bago pa man mangyari ang tunay na pandemic noong 2020. Ginawa ito hindi bilang babala kundi bilang dry run. Sa kwento, pinag-usapan na raw kung paano tutugon ang mundo, paano gagalaw ang media, paano tutugon ang mga gobyerno at hanggang saan ang kaya ng publiko bago sila sumunod. Ayon sa ilan, hindi raw aksidente na ang parehong mga pangalan ay paulit-ulit na lumilitaw sa usapang teknolohiya, kalusugan, populasyon at hinaharap ng mundo. Isipin niyo mga kaibigan, sa mundo ng negosyo, militar at teknolohiya, normal na lamang ang mga bagay tulad ng simulation, drills at mga scenario planning na matagal nang ginagawa ng malalaking grupo. Ginagamit ang mga to upang paghandaan ang mga sakuna, bawasan ang pinsala, at itest ang sistema para sa ikabubuti ng iilan, halimbawa, mga negosyante at mga elite. Ayon sa haka-haka, may mga pribadong pagpupulong raw na ginaganap, hindi open sa publiko, hindi iniimbitahan ang media, at hindi nilalabas kung ano talaga ang buong agenda. Sa mga pagpupulong raw na to, ayon sa kwento, pinag-uusapan raw nila ang global health, population response, economic shutdown scenarios, at kung gaano katagal kayang tiisin ng tao ang isolation. Muli, walang patunay na may ganitong pagtitipon. Ngunit para sa ilan, ang kakulangan ng transparency ay posibleng senyales. Sa bahaging ito ng kwento, si Jeffrey Epstein ay hindi scientist, hindi rin health expert, kaya tanong ng karamihan bakit raw siya nandoon. Base sa ilang post online, siya raw ay tagapamagitan, tagapag-ugnay ng pera, impluensya, koneksyon, ang taong may access sa mga taong hindi basta-basta makakausap. Isa sa pinakamadilim na aspeto ng kwento ay ang sinasabing pinag-aralan nila kung paano matatakot ang publiko. Pinag-usapan daw kung paano kumikilos ang tao kapag meron silang banta sa kalusugan, may invisible enemy tulad ng virus, at araw-araw silang may nakikitang bilang ng namamatay. At kapag takot ang tao, mas madaling sumunod, mas handang isuko ang normal na buhay, mas bihirang magtanong. Dito papasok naman ang kahalagahan ng papel ng media. Pinaniniwalaan ng ilan na hindi mo kailangan mag-imbento ng balita, sapat nang ipakita ang parehong imahe, parehong headline, parehong numero araw-araw. Sa ganitong paraan, ang takot ay nagiging normal na bahagi ng buhay. Ngayon mga kaibigan, pagdating ng aktwal na pandemya, napansin ng mga conspiracy theorists ang ilang bagay. Mabilis na lockdown, parang may script ang mga press conference, pare-pareho ang solusyon, at base sa lohikal na paliwanag, ito ay isa lamang ebidensya ng koordinasyon. Pero para sa iba na mas open-minded, ito raw ay ebidensya ng paghahanda. Isa nga sa mga petsang binabanggit sa teorya ay taong 2017. Hindi dahil may ebidensya kundi dahil dun daw mas naging aktibo ang usapang global preparedness, mas dumami ang closed-door discussions, at mas naging tahimik ang ilang mga detalye. Kung totoo man ito, ang mahiwagang tanong ay bakit? Bakit kailangan nilang sadyain na magkaroon ng pandemya gayong alam naman nila na marami ang mapapahamak at masasawi kung saan yun talaga ang nangyari nung mga panahong yun? Sa conspiracy narrative, merong tatlong kasagutan: control, negosyo, at restructuring ng mundo.
Para mas maintindihan yung mabuti, sinasabi dito na ang ilan sa nilalaman ng Epstein Files ay may koneksyon umano sa planadong pandemya. Binibigyang diin nila ang mga pagpupulong noong 2017 kung saan si Bill Gates at iba pang makapangyarihang tao ay nag-usap tungkol sa pandemic simulations, bagay na para sa kanila ay hindi raw simpleng paghahanda kundi bahagi ng mas malawak na plano. At gaya ng sabi ko, lalong pinainit ang usapan nang lumabas ang ulat tungkol sa isang 2015 email na nag-aanyaya kina Bill Gates at Jeffrey Epstein sa isang komprehensyang gaganapin sa Geneva tungkol sa pandemic preparedness kasama na ang mga opisyal sa WHO at UN. Bagamat ipinapakita ng email na malapit si Epstein sa mga usaping may kinalaman sa global health, hindi ito direktang ebidensya ng anumang maling gawain. Ang timing at mga taong sangkot ay naging dahilan ng mas malalim na espekulasyon, lalo na bago sumiklab ang COVID-19 at ang mabilis na pagdevelop ng mga bakuna. Inuugnay rin ng ilan ang Event 201 at ang umano'y mga lihim na agenda ng ilang elite figures na konektado naman sa global health policies. Ngunit mahalagang tandaan na ang mga to ay alegasyon lamang at walang konkretong ebidensyang nagpapatunay na ang pandemya ay sadyang pinlano. Alright, y'all, these emails are the Epstein files. They are dated 2015 and they are talking about the pandemic 5 years before COVID ever happened. Or at least that's what it looks like to me. I'm gonna pause this video, I'm gonna put the email up, and y'all can make your own assumption. Now, I'm not trying to make a theory, nor am I trying to speculate. I'm just showing y'all an email pulled straight from the Epstein files talking about pandemic preparation. Habang patuloy na pinagdedebatehan ang sinasabing planadong pandemya at ang umano'y koneksyon nito sa Epstein Files, may isang pangalan na madalas isama sa malawak na conspiracy narrative. Isang global icon na ang pagkamatay ay hanggang ngayon may mga hindi pa rin naniniwala sa opisyal na paliwanag. Kapag binanggit ang pangalan ni Michael Jackson, dalawang imahe agad ang pumapasok sa isip ng publiko. King of Pop at ang mga kontrobersyang bumalot sa kanya lalo na sa kanyang kamatayan. Base sa ilang online forum, si Michael Jackson ay bahagi ng elite world, may access sa mga makapangyarihang tao, may imbitasyon sa mga pribadong events, at may kakayahang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mamamayan. Sa mainstream narrative, ang pagkahilig noon ni Michael Jackson sa mga bata ay naging sentro ng hinala at naging sandata laban sa kanya kung saan pumanaw siyang ang alam niya sa kanyang isip ay masama ang tingin ng mga tao sa kanya. Ngayon, ayon sa mas madilim na teorya, ang mga bagay na ito raw ang kanyang pagprotekta sa mga bata, ang kanyang pagsasalita laban sa industriya, at ang kanyang pagiging outspoken tungkol sa corruption ang siyang naging dahilan kung bakit siya naging target ng paninira. Kapag binanggit ang Neverland Ranch, madalas ay iisa lamang ang pumapasok sa isip ng publiko: kontrobersya. Ngunit ayon sa ilan, ang Neverland ay hindi raw itinayo bilang taguan kundi bilang isang kanlungan. Isang lugar na ayon sa kwento nilikha para sa mga batang may sakit, mga batang walang kakayahang maranasan ang normal na kabataan, mga batang biktima ng kahirapan o trauma, at para sa mga batang hindi kailanman nakaramdam ng pagiging bata. Ito ay sobrang open sa publiko kaya naman madali ring baliktarin ang kahulugan. Sa kwento ng mga tunay na fans, ang paratang laban kay Michael Jackson na siya ay isang child predator ay hindi totoo at ang layunin talaga nito ay protektahan ang mga bata laban sa mga makapangyarihang tao kagaya ni Jeffrey Epstein. Ang mga akusasyon laban kay Michael Jackson ay ginamit upang sirain ang kanyang boses, gawing katawa-tawa ang kanyang mga babala, at syempre tanggalan siya ng moral authority. Ayon pa nga sa ilang post online, ang kanya raw kanta na They Don't Care About Us noong 1996 ay isang babala, protesta at coded message. Sa madaling salita, ang musika raw niya ay hindi lang aliwan kundi mensahe. What is a 36-year-old man doing sleeping with a 12-year-old boy or a series of them? Right. Okay, when you say boys, it's not just boys, and I've never invited just boys to come in my room. Come on, that's ridiculous. And that's a ridiculous question. But since people want to hear it, the answer, I'll be happy to answer it. I have never invited anyone into my bed ever. Children love me, I love them. They follow me, they want to be with me. Nobody wonders when kids sleep over at my house. But are they over? Are you going to watch out for it?
Now, Watch out for just what? for the sake of the children and for No, everything because you've been it's through. all moral and it's all pure. I don't even think that way. It's not what's in my heart. So you'll I would do it never, again. ever do what again? I mean, you'll have a child. Of sleeping course. over. They want. It's on the level of purity and love and just innocence, complete innocence. If you're talking about sex, and that's a nut. That's not me. Go to the guy down the street because it's not Michael Jackson. It's not what I'm interested in. Bago tayo tumawid sa panibagong usapin, ipapaalala ko lang na ang pagkamatay ni Michael Jackson noong 2009 ay dahil sa maling gamot ang itinurok sa kanya ng kanyang physician. At dahil dito, mas lumawak ang katanungan ng mga tao. Ngayon mga kaibigan, sa kwentong ito may mga nagsasabing may ilang world leaders rin ang hindi sang-ayon sa elite global system na ating tinatalakay. May mga leader na tumatangging sumunod sa iisang direksyon at dahil dito otomatiko silang ginagawang kontrabida sa pandaigdigang naratibo. Isa nga sa mga pangalan na madalas banggitin sa conspiracy forums ay ang Russian President na si Vladimir Putin. Nagbigay lang ako ng kaunting impormasyon patungkol dito noong part 1 at ngayon ay susubukan nating mas himayin ang kwento. Hindi raw galit sa Western countries ang dahilan ni Putin, kundi galit sa isang lihim na sistemang umano'y nangingibabaw sa kanluran. Isa sa pinakakontrobersyal na bahagi ng konspirasing to ay ang ideyang may mga lihim na ritual, elite gatherings, at mga pang-aabuso na ating ngang tinalakay noong part 2. Sa kwentong to, may paniniwala ang ilan na ang ilang leader daw ay naniniwalang ang ganitong sistema ay dapat buwagin at sila ay gumagawa raw ng hakbang upang pigilan to. Muli walang ebidensya, ito ay kwento lamang na kumakalat sa internet. Столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается. Dito pumapasok ang isa sa pinakamahiwagang bahagi ng kwento. Sa panahon kung kailan muling nag-viral ang usapin tungkol sa Epstein Files, dumami ang online discussions, isang kakaibang balita ang biglang lumutang nito lang mga nakaraang linggo. UFOs, UAPs, mga unidentified aerial phenomena. Sa conspiracy narrative, binabanggit ang mga panahong 2017 to 2020 kung kailan may mga opisyal na hakbang ang pamahalaan ng US upang pahintulutan ang paglabas ng ilang impormasyon tungkol sa UFO sightings at aminin na may mga bagay na hindi talaga maipaliwanag. Para sa karamihan, ito ay transparency, scientific curiosity o simpleng depensa. Ngunit tanong ng ilan, bakit ngayon? Bakit sa panahong mainit ang ibang issue tulad ng Epstein Files? Dahil dito, inisip ng iba na baka ito ay perpektong pangtakip, pang-akit ng atensyon at paglipat ng diskurso ng mga tao. Mula sa trafficking, corruption, elite accountability, nililipat nila ang atensyon ng publiko sa mga aliens, outer space at hiwaga. Sa conspiracy storytelling, binabanggit ang ideya na ang pagpayag sa UFO disclosures sa publiko ay isang kalkuladong timing. Muli, ito ay isa lamang haka-haka. Pero kung uunawain natin mga kaibigan, kahit na ito ay isa lamang usapin online, mapapansin natin ang pattern. Epstein Files, pandemic aftermath, UFO revelations, geopolitical tension, lahat sila ay sabay-sabay, nakakalito, at masyadong overwhelming para sa normal na mamamayan katulad natin. Muli kong lilinawin na hindi ko sinasabing totoo ang lahat ng to. Karamihan sa mga binanggit namin ay conspiracy theory. Medyo pinagaan lang namin ang mga salita nang sa ganon ay hindi tayo magkaroon ng violation sa community guidelines. Nasa sa inyo na lang kung aling mga impormasyon ba ang inyong papaniwalaan. At sa dulo ng lahat ng to mga kaibigan, iisa lamang ang mahalaga. Huwag tatanggapin agad ang kahit na anong naratibo, maging opisyal man o teorya. Mag-isip, magtanong, magsaliksik. Dahil sa mundong punong-puno ng impormasyon, ang pinakamapanganib ay ang hindi nagdududa. Mga kaibigan, mag-comment sa baba ng mga topic na gusto nyo pang pag-usapan natin sa susunod, mga hiwaga, mga unsolved cases sa Pilipinas at sa mundo. Lahat ng yan ay isasama namin sa aming listahan at susubukang ipaliwanag sa inyo sa pinakamadaling paraan na inyong maiintindihan.